Noong ika-27 ng Agosto 1997, kasagsagan ng taglamig noon sa Australia ay nagsasagawa ang isang grupo ng mga bombero ng isang controlled burn sa Wadigan Forest na matatagpuan sa gitnang baybayin ng New South Wales na humigit kumulang 11 kilometers sa timog ng bayan ng Cessnock. Karaniwan na sa kanila ang ganitong mga gawain sapagkat sinasadya nilang sunugin ang mga tuyong damo at halaman sa gilid ng kalsada upang mabawasan ang panganib ng malaking sunog pagdating ng tag-init. Habang maayos na isinasagawa ang operasyon, wala ni isa sa kanila ang nag-aakalang mauuwi ito sa isang pinakanakakagimbal na investigasyon sa kasaysayan ng Australia. Unti-unting nilamon ng apoy ang mga tuyong damo at makakapal na patong ng mga nabubulok na mga dahon sa tabi ng daanang papunta sa Heaton Lookout, isang lugar na madalas puntahan ng mga bumibisita upang kumuha ng litrato. Nang halos mapatay na nila ang natitirang nagliliwanag na baga ay napansin ng dalawang bombero ang isang bagay na nakahandusay sa gilid ng matarik na dalisdis na ilang metro lamang ang layo mula sa kalsada. Sa unang tingin ay mukha lamang itong isang lumang maleta, isang bagay na karaniwang palihim na iniiwan ng mga tao sa kagubatan upang makaiwas sa tamang pagtatapon ng basura. Patuloy pang umuusok ang maleta at ang bahagi ng panlabas nitong takip ay bahagyang nasunog ng apoy habang may ilan pang laman sa loob na hindi pa tuluyang naaapula. Dahil nais nilang malaman kung ano ang iniwan sa ganoong kalayong lugar, maingat na lumapit ang dalawang bombero at sinilip ang laman nito. Sa kanilang pagsilip ay tumambat sa kanila ang isang puting plastic bag na tila namimilog ang hugis. Habang bahagyang bumuka ang plastic bag dulot ng init, may isang bagay na unti-unting lumitaw sa kanilang harapan. Sa sandaling iyon ay kapwa sila napatigil sa matinding pagkabigla nang makita nilang isa pala itong bungo ng tao. Napakaliit nito kaya hindi na kailangan ng eksperto upang makilalang bungo iyon ng isang bata. Agad naman na ipinadala ng mga otoridad sa lugar ang mga pulis at mga investigador ng crime scene upang suriin ang natuklasan. At hindi nagtagal, ang tahimik na daanang papunta sa Heaton Lookout ay isinara gamit ang police tape habang sinimula ng mga investigador ang masusing pagdodokumento ng buong lugar. Isa sa kanila ang nag-video at kumuha ng mga litrato ng bawat detalye. At dahil nasa medyo matarik na bahagi ng dalisdis ang maleta, kinailangan pa niyang bumaba ng ilang metro sa masukal na bahagi ng kagubatan upang makakuha ng mas malinaw na anggulo. Habang maingat na sinusuri ang paligid, bigla siyang napahinto nang mapansin ang isa pang bagay na nakahiga sa ibabang bahagi ng dalisdis. Hindi kalayuan sa unang maleta, isang bahagi ng lupa na hindi pa naaabot ng apoy ay naroon ang isa pang maleta. Nang makita nilang magkalapit ang dalawang maleta ay mabilis nilang napagtanto na malaki ang posibilidad na may kaugnayan ang mga ito sa isa't isa. Unti-unting nabalot ng mabigat na pakiramdam ang buong grupo habang tahimik na umaasa ang bawat isa na wala na sana silang matatagpo ang katulad ng nasa unang maleta. Kasabay nito, alam nilang napakanipis ng pag-asang iyon at anumang oras ay maaari itong mawala. Maingat nilang iniahon ang dalawang maleta mula sa matarik na dalisdis at inilagay ang mga ito sa isang malaking trapal sa tabi ng kalsada upang doon isagawa ang masusing pagsusuri. Ang mas malaking maleta ang una nilang binuksan. Isa-isang inalis sa mga investigador ang mga bagay na nasa ibabaw nito at sa ilalim ng mga iyon ay tumambad ang halos kumpletong kalansay ng isang babaeng nasa hustong gulang. Walang sino man sa lugar ang nakapaghanda sa ganitong klaseng matutuklasan at sa isang iglap ay tuluyang nagbago ang direksyon ng kanilang investigasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkamatay ng isang bata kundi maliwanag na ngayon na ang kanilang kinakaharap ay isang kaso ng dobleng pagpatay. Habang masusing sinusuri ang mga labi ng babae, napansin ng mga investigador na may nakatakip ding plastic bag sa kanyang ulo na katulad ng nakita sa bungo ng batang nasa unang maleta at nang sundan nila ang kabuuan ng kanyang katawan, nakita nilang nakatali ang kanyang mga kamay gamit ang manipis na lubid. Ang lubid ay umaabot hanggang sa kanyang mga binti at mahigpit ding nakagapos ang magkabilang bokong-bokong. Nakatali ang babae sa paraang pinagdikit ang kanyang mga kamay at paa sa iisang bahagi ng katawan. Matapos maitala ang lahat ng iyon, bumalik ang mga investigador sa mas maliit na maleta upang ipagpatuloy ang pagsusuri sa natitira pang laman nito.
Habang isa-isang inilalabas ang mga gamit, may isang detaling agad nilang napansin. Ang lahat ng damit sa loob ay maayos na nakatiklop at maingat na nakaayos, na para bang naghahanda lamang ng mga gamit para sa isang biyahe at hindi para itago ang bangkay ng isang tao. Habang ang bawat piraso ng ebidensya ay isa-isang iniaahon, nilalagyan ng numero at maingat na itinatala, napahawak ang isang crime scene specialist sa ikatlong plastic bag. Dahan-dahan niya itong iniangat at ang bagay sa loob ay may parehong bilugang hugis na nakita nila kanina at sa pagkakataong iyon. Halos alam na ng lahat kung ano ang kanilang makikita. Isa na naman itong bungo ng tao. Ikatlong bungo na iyon at ayon sa mga taong naroon, tuluyang binalot ng katahimikan ang buong lugar sa sandaling iyon. Walang sino man ang nakapagsalita dahil halos hindi nila matanggap ang kanilang nasasaksihan. 2 bangkay na ang natagpuan nila sa 2 maleta at ngayon ay may ikatlo pa pala. Isang babae at 2 bata ang pawang natagpuang nakagapos. May mga plastic bag na nakatakip sa ulo at isiniksik sa loob ng 2 maleta bago iniwan sa kaibuturan ng kagubatan. Isang lugar na tila sadyang pinili upang walang sino mang makatagpo sa kanila. Ito ang naging simula ng isa sa mga pinakanakapanghihilakbot na kasong kriminal na naitala sa Australia. Upang maunawaan kung sino ang 3 biktimang ito at kung bakit nauwi sa ganoong kalunos-lunos na sinapit ang kanilang buhay, kailangang balikan ang simula ng kanilang kwento. Matatagpuan ang Wadigan Forest sa gitnang baybayin ng New South Wales at ang kagubatang ito ay sumasaklaw sa magkakasunod na burol na nakatanaw sa isang pangunahing highway. Kilala rin ito sa makakapal na puno, mababatong bangin at malalalim na ravine na halos hindi nakikita mula sa kalsada. Ayon sa ilang residente ng lugar, ang mismong bahagi ng kagubatan kung saan natagpuan ang 2 maleta ay dati nang ginagamit bilang ilegal na tapunan ng mga basura. Liblib ito at napakahirap marating ng mga sasakyan. Kaya malinaw na pinag-isipan ng taong nagdala ng mga maleta roon na maliit ang posibilidad na may mapadaan at makadiskubre sa mga ito. Posible ring inasahan niyang mananatiling nakatago ang mga iyon sa loob ng maraming taon. Kung hindi lamang isinagawa ang controlled burn sa araw na iyon, malamang na ang ina at ang kanyang 2 anak ay nananatiling nakatago sa kagubatan habang buhay nang walang sinumang makaalam sa kanilang sinapit. Kaagad matapos matagpuan ang 3 set ng mga labi, isinailalim ang mga ito sa autopsy upang matukoy ang sanhi ng kanilang pagkamatay at kabilang sa prosesong iyon ang pagkuha ng mga x-ray. Ipinakita ng mga resulta na walang malinaw na palatandaan ng pisikal na pinsala sa alinman sa 3 biktima. Wala ring bakas ng tama ng bala at walang natagpuang anumang metal fragment sa kanilang mga buto o sa mga gamit na nasa loob ng maleta. Bukod dito ay masusing sinuri ng mga eksperto ang bawat labi upang makita kung may mga bakas ng saksak, malilit na bitak o hiwa sa mga gilid ng mga buto. Subalit wala silang natagpo ang anumang ganoong ebidensya. Wala ring butong nabali dahil sa malakas na hampas ng mabigat na bagay. Kaya halos walang direktang palatandaan ang crime scene na makapagsasabi kung paano namatay ang mag-ina. Sa harap ng kakulangan ng konkretong ebidensya ay muling binalikan ng mga investigadora ang isang mahalagang detalyeng na itala nila mula pa sa simula ng investigasyon. Napansin nilang ang 3 biktima ay kapwa may mga plastic bag na mahigpit na nakatakip sa ulo at ang bawat isa ay tila itinali sa bandang leeg. Mula rito ay nabuo ang isang makatwirang teorya ng mga investigador. Posibleng namatay ang 3 dahil hindi na sila nakahinga matapos mahigpit na takpan ng mga plastic bag ang kanilang ulo. Isa itong napakalupit na paraan ng pagkitil ng buhay. Higit pang naging mahirap unawain ang pangyayari nang mapagtanto nilang 2 sa 3 biktima ay mga batang musmus na nakagapos pa ang mga kamay at paa bago isinilid ang plastic bag sa kanilang ulo. Sa yugtong iyon ng investigasyon, wala pa ring nakakaalam kung sino ang 3 biktima at sa simula ay wala talagang anumang palatandaan ang mga pulis tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Posible ring ilang buwan o marahil ay ilang taon na silang nakahimlay sa kagubatan bago tuluyang natagpuan. Dahil dito ay nagsimulang balikan ng mga investigador sa pinangyarihan ang sarili nilang mga alaala. Inisip nila kung mayroon bang isang ina at 2 anak na kamakailan lamang naiulat na nawawala sa lugar
o kung may dati na silang kasong hinahanap na maaaring tumutugma sa kanilang natuklasan. Subalit wala ni isa sa kanila ang may maalalang ganoong ulat kaya nabuo ang isa pang posibilidad. Posibleng hindi tagaroon ang tatlong biktima at dinala lamang ang kanilang mga labi sa kagubatan bago iniwan ang mga ito. Dahil dito ay sinimulan ng homicide squad na suriin ang dose-dosenang mga ulat ng mga nawawalang tao mula sa iba't ibang lugar at kalaunan. Isang partikular na kaso ang nakatawag ng kanilang pansin. Ang kasong iyon ay tungkol sa isang batang ina kasama ang kanyang anak na lalaki at anak na babae na bigla na lamang nawala sa isang lugar sa hilaga ng Sydney sa huling bahagi ng taon. Ang pangalan ng babae ay Chen Park, ngunit mas kilala siya sa kanyang English name na Susan. 31 taong gulang siya nang mawala at ang kanyang anak na si Andrew ay 3 taong gulang pa lamang. Samantalang ang nakababatang anak na si Amy ay nasa 2 taong gulang pa lamang. Naiulat na nawawala si Susan at ang dalawa niyang anak mula sa apartment ng kanilang pamilya sa East Parade sa suburb ng Eastwood noong Oktubre ng 1996 o humigit kumulang 10 buwan bago natagpuan ang 2 maleta sa Wadigan Forest. Mula roon ay sinimulan ng mga investigador na alamin kung sino nga ba si Susan Park. Orihinal na mula sa China si Susan at ilang taon bago ang insidenteng ito. Lumipat siya sa Australia at nagtrabaho sa isang Chinese restaurant na pagmamay-ari ng kanyang tiyuhin sa Brisbane. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, isa siyang mabait at mahinahong babae. Sa Brisbane rin niya nakilala ang lalaking kalaunan ay naging kanyang asawa. Magkasama nilang binuo ang kanilang pamilya at pinalaki ang kanilang 2 anak. At sa paningin ng iba ay isa lamang silang ordinaryong pamilyang migrante na nagsisikap magkaroon ng maayos na buhay sa Australia. Ngunit habang lalo pang sinusuri ng mga investigador ang kaso ay unti-unti nilang naramdaman na may hindi tama. Lalo na nang malaman nilang ang mismong taong nag-ulat ng pagkawala ni Susan at ng kanyang 2 anak ay walang iba kundi ang kanyang asawa at ama ng 2 bata. Isa siyang Korean immigrant na naninirahan sa Sydney at gumagamit ng English name na Nick Park. Kasabay nito ay lumitaw ang tanong na magiging sentro ng buong investigasyon. Noong araw na natagpuan ng pulisya ang 3 bungos sa loob ng 2 nasunog na maleta sa Wadigan Forest, nasaan si Nick Park. Upang maunawaan kung bakit agad na naging sentro ng pansin ng mga investigador si Nick, kailangang balikan ang nangyari 10 buwan bago natagpuan ang mga labi. Noong panahong iyon ay itinuturing pa lamang itong isang ordinaryong kaso ng mga nawawalang tao at wala pang sino man ang nagsasalita tungkol sa posibilidad ng pagpatay. Noong Oktubre ng 1996, nang unang dumating ang mga pulis sa apartment ng pamilya sa Eastwood upang magsagawa ng investigasyon ay naroon si Nick Park. Tinanong siya ng mga investigador kung nasaan si Susan at ang kanilang 2 anak at mahinahon niyang ipinaliwanag na nasa Queensland ang kanyang asawa at mga anak. Partikular niyang sinabi na pansamantala silang nakatira sa bahay ng tiyuhin ni Susan. Ayon kay Nick, lumipad ang buong pamilya patungong Brisbane dahil balak nilang ibenta ang kanilang ari-arian at permanenteng lumipat doon upang magsimula ng panibagong buhay. Idinagdag pa niyang naiwan lamang siya sa Sydney upang tapusin ang pagbibenta ng mga natitirang gamit sa apartment at nakatakda rin siyang lumipad kinabukasan upang samahan ang kanyang pamilya. Sa panahong iyon ay hindi pa gaanong naghinala ang mga pulis. Katanggap-tanggap ang kanyang paliwanag at wala silang nakitang kakaiba sa isang pamilyang migrante na nais lumipat sa ibang lugar upang magsimula muli. Inisip nilang magiging malinaw ang lahat kapag nakausap na nila ang tiyuhin ni Susan sa Queensland. Bago sila umalis ay tinanong pa nila si Nick kung mananatili ba siya sa bahay sa buong maghapon. Tiniyak niyang oo ang sagot at sinabi niyang magiging abala siya sa pag-iimpake ng kanilang mga gamit. Ngunit nang sa wakas ay nakausap ng mga pulis ang tiyuhin ni Susan, biglang nag-iba ang direksyon ng kaso. Mariing sinabi ng tiyuhin na wala siyang anumang alam kung nasaan si Susan at ang 2 bata. Ipinaliwanag din niyang halos 6 na buwan na silang walang komunikasyon at hindi kailanman tumuloy sa kanyang bahay sa Queensland ang mag-iina. Sa sandaling iyon ay napatunayang gawa-gawa lamang ang buong kwento ni Nick. Doon nagsimulang naramdaman ng mga investigador na may seryosong problema sa kasong kanilang hinahawakan.
Nagsimula silang magtanong kung bakit magsisinungaling ang isang asawa tungkol sa kinaroroonan ng sarili niyang asawa at mga anak. At dahil dito ay nagpasya silang bumalik sa apartment sa Eastwood upang muling kausapin si Nick. Pagdating nila roon ay wala nang sumasagot sa pintuan. Sinilip nila ang loob ng apartment sa pamamagitan ng mga bintana at wala silang nakitang tao sa loob na tila naglaho na si Nick Park. Matapos nito ay nagsimulang magtanong ang mga pulis sa mga kapitbahay sa apartment complex sa pag-asang may makukuhang malagang impormasyon. Isang kapitbahay ang nagsabing huli niyang nakita si Susan 11 araw bago ito tuluyang nawala at ayon pa sa kanya, ikinuwento ni Susan na maaaring magkabalikan na sila ni Nick. Mahalagang detalye ang impormasyong iyon sapagkat ipinakita nitong bago pa mawala si Susan, matagal nang may problema ang kanilang pagsasama at halos 1 buwan na silang magkahiwalay. Napag-alaman ding ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang relasyon ni Nick sa ibang babae. Lingid kay Susan, halos 1 taon na palang may ibang karelasyon si Nick upang maitago ang kanyang relasyon. Madalas niyang sabihin sa asawa na kailangan niyang magtrabaho sa night shift at matulog sa bahay ng isang kaibigan bilang paliwanag kung bakit hindi siya nakakauwi sa gabi. Bandang Setyembre ng 1996 o 1 buwan bago mangyari ang lahat, saka lamang nalaman ni Susan ang katotohanan tungkol sa matagal ng pagtataksil ng kanyang asawa. Napakalaki ng naging epekto nito sa kanya at ayon sa ilang ulat, matapos niyang matuklasan ang relasyon ni Nick sa ibang babae, sinubukan niyang kitilin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng napakaraming alak. Mga 30 minuto bago iyon ay nakatawag pa siya sa isang kamag-anak na agad namang nagtungo sa bahay at humingi ng tulong sa mga emergency responder, lalo na dahil nag-aalala silang baka mapahamak din ang 2 bata. Sa puntong iyon, isang mahalagang tanong ang nabuo sa isipan ng mga investigador. Posible kayang si Susan na labis ang dinaranas na emosyonal na paghihirap at wala na sa maayos na pag-iisip ay nasaktan ang sarili niyang mga anak bago tuluyang nasawi? Isa ito sa mga posibilidad na kanilang isinasaalang-alang noong mga unang araw ng investigasyon habang itinuturing pa lamang itong kaso ng mga nawawalang tao. Ngunit nang matagpuan ang 3 labi na nakagapos at isiniksik sa loob ng 2 maleta, tuluyan nang bumagsak ang teoryang iyon. Maliwanag na walang paraan upang mailagay ng isang tao ang sarili niyang katawan sa ganoong kalagayan at pagkatapos ay maitapon pa ito sa gitna ng kagubatan. Dahil dito ay naging malinaw sa mga investigador na ang pagkamatay ni Susan at ng kanyang 2 anak ay gawa ng ibang tao. Samantala, lumabas din sa investigasyon na nakaalis na pala sa Australia si Nick Park. Ilang araw lamang matapos huling makita si Susan at ang kanilang 2 anak, sinubukan niyang umalis ng bansa kasama ang kanyang kinakasamang si Demi Huang. Sa panahong iyon, nagsimula ng maghinala ang mga pulis kaya agad silang nagpalabas ng alerto sa mga border checkpoint sakaling subukang tumakas ni Nick Park palabas ng Australia. Hindi nagtagal, napatunayan ang kanilang pangamba nang makatanggap sila ng tawag mula sa mga opisyal ng customs na nagsasabing sinusubukan ni Nick Park na umalis ng bansa kasama ang isang babae. Gayunpaman, may isang malaking suliranin ang mga otoridad. Sa puntong iyon ay wala pa silang sapat na batayan upang arestuhin o pigilan si Nick. Hindi pa nila alam kung nasaan si Susan at ang 2 nitong anak at wala ring kasiguraduhan kung buhay pa ba ang mga ito o hindi. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang mga pulis sa mga federal na otoridad at hiniling na sumakay ang mga ito sa eroplano upang kausapin si Nick sa huling pagkakataon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa at mga anak. Ngunit muli ay pareho ang isinagot ni Nick. Iginiit niyang nasa Queensland ang kanyang pamilya habang siya ay babalik lamang sa South Korea upang dalawin ang isang kamag-anak na may sakit at sinabi pa niyang makakabalik siya sa Sydney pagkalipas ng 10 araw. Sinuri ng mga federal officer ang kanyang tiket at napatunayang round trip nga ito at dahil wala silang legal na dahilan upang pigilan siya, napilitan silang hayaan siyang makaalis. Subalit sa isipan ng mga investigador, tila malinaw na ang tunay na nangyayari. Naniniwala silang hindi basta paglalakbay ang ginagawa ni Nick, kundi isang pagtatangkang tumakas. Para sa kanila,
Maaaring may ginawa siya o kaya naman ay may nalalaman siyang mahalagang impormasyon tungkol sa nangyari at nais niyang makaiwas sa mga magiging kahihinatnan nito. At eksakto ring iyon ang nangyari. Lumipas ang 10 araw, sinundan pa ng ilang buwan, ngunit hindi na bumalik si Nick Park sa Australia gaya ng kanyang ipinangako. Nanatili siya sa South Korea kasama si Demi Huang. Samantalang sa Australia ay tuluyan ng nakumpirma ang pagkakakilanlan ng mga biktima sa pamamagitan ng dental records ni Susan at ng mga personal na gamit na naiwan sa loob ng mga maleta na hindi na pinag-abalang ayusin ng salarin. Mula sa isang kaso ng mga nawawalang tao, opisyal na itong naging investigasyon ng 3 magkakaugnay na pagpatay. Ngunit hindi naging madali ang paglutas sa kasong ito sapagkat may isang pangunahing prinsipyo na sinusunod ang bawat homicide investigator. Kinakailangan nilang suriin ang lahat ng teorya gaano man ito tila kalabong mangyari. Sa kasong ito, napakaraming posibilidad ang lumitaw. May mga nagspekula na maaaring may kinalaman dito ang mga sindikato, prostitusyon o kaya naman ay isang komplikadong usapin ng pag-iibigan. Ngunit sa huli, isa lamang sa mga teoryang iyon ang mapapatunayang malapit sa katotohanan. Ang unang teoryang seryosong sinuri ng mga investigador at siya ring labis na ikinabahala ng publiko ay ang posibilidad na may kinalaman dito ang Korean criminal gang. Kilalang mahilig sa pagsusugal si Nick Park at noong panahong iyon ay may mga ulat na aktibo ang mga Korean loan shark sa isang kasino sa Sydney, kung saan umano sila nagpapautang kapalit ng napakataas na interes at marahas na kaparusahan sa mga hindi makabayad. Dahil dito ay humingi pa ng intelligence information ang mga pulis mula sa ibang bansa. Mula sa mga impormasyong kanilang nakalap, nabuo ang teoryang maaaring naging biktima si Susan at ang kanyang 2 anak bilang paghihiganti sa mga utang ni Nick. Ngunit habang mas lalong sinusuri ng mga investigador ang kaso at ang pagkatao ni Susan, unti-unting humina ang teoryang ito dahil wala silang nakitang matibay na ebidensyang sumusuporta rito. Ayon sa mga nakakakilala kay Susan, isa siyang mabuting tao na nagsisikap kumita sa marangal na paraan. Nang dumating siya sa Australia ay nagkaroon siya ng utang na mahigit 20,000 Australian dollars sa kanyang tiyuhin. Ngunit pinaghirapan niyang mabayaran ang bawat sentimo nito. Dahil dito ay nahirapan ang mga investigador na paniwalaang papasok siya sa isang mapanganib na mundo upang akuin ang mga utang ng kanyang asawa. Gayunpaman, hindi agad nila isinantabi ang naturang teoryang ito. Bumuo sila ng isang task force na dalubhasa sa organisadong krimen sa Asia at naglibot pa sa iba't ibang brothel dala ang litrato ni Susan. Ngunit wala silang nakitang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa mga lugar na iyon o sa anumang kriminal na sindikato. Dahil dito, tuluyan ng isinantabi ng mga investigador ang teoryang may kinalaman ang mga loan shark o organisadong grupo sa pagkamatay ni Susan at ng kanyang mga anak. Habang isa-isang nababasura ang lahat ng posibilidad na hindi konektado sa pamilya, muli nilang ibinaling ang kanilang pansin sa iisang tao lamang. Ang asawa, ang ama ng 2 bata na si Nick Park. Humingi ang mga pulis ng search warrant upang muling halugugin ang apartment ni Susan sa Eastwood at sa loob nito. Halos walang nagbago mula nang huli silang bumisita. Wala na ang mga bedsheet sa kama. Walang laman ang mga aparador at nakabalot na ang karamihan sa mga gamit na parabang handa na ang mga itong ilipat sa ibang lugar. Sa kabuuan, tila hindi na muling bumalik si Nick sa apartment matapos ang una niyang pakikipag-usap sa mga pulis. Masusing sinuri ng mga investigador ang bawat sulok ng bahay sa paghanap ng anumang kahina-hinalang bakas. Gayunpaman, wala silang natagpuang palatandaan ng sapilitang komprontasyon, walang bakas ng dugo at wala ring anumang biological evidence na maaaring makatulong sa kanilang investigasyon. Sinundan din nila ang apartment na tinitirhan ni Nick at Demi, ngunit ganoon din ang naging resulta. Habang tila muli na namang huminto ang takbo ng investigasyon, isang mahalagang pahiwatig ang lumitaw mula sa mga record ng bangko. Bilang bahagi ng karaniwang investigasyon sa mga kaso ng nawawalang tao, sinuri ng mga pulis ang bank account ni Susan sa Commonwealth Bank. Doon nila natuklasan na noong ika-24 ng Oktubre, halos 1 linggo matapos huling makita si Susan at ang kanyang 2 anak,
May nag-withdraw ng natitirang $300 mula sa kanyang account. Nadiskubre rin nilang winidraw ang natitirang $400 mula sa mga account ng dalawang bata. Sa una ay inisip ng mga investigador na posibleng buhay pa si Susan at siya mismo ang kumuha ng pera. Ngunit agad nilang napansin na isinagawa ang transaksyon sa isang branch ng bangko sa Ashfield. Ang tanging lugar na may kaugnayan kay Susan dahil doon nakatira si Nick Park kasama ang kinakasama nitong si Demi. Dahil dito ay hiniling ng mga investigador ang security camera footage ng bangko upang matiyak kung sino talaga ang nag-withdraw ng pera. Kung si Susan ang nasa video, maaaring buhay pa siya ngunit kung ibang tao ang makikita, tuluyang magbabago ang direksyon ng buong investigasyon. Nang panoorin mga pulis ang CCTV footage ay mabilis nilang napansin na ang babaeng nasa video ay hindi si Susan. Ang taong nag-withdraw ng pera ay si Demi, ang kinakasama ni Nick Park. Bukod pa rito ay natukoy rin ng mga investigador na nakita si Demi sa isang car rental agency na kalaunan ay kanilang nakilala at nasuri. Subalit hindi sapat ang simpleng presensya ni Demi upang patunayang sangkot si Nick. Kailangan pa rin ng mga investigador ang isang direktang ebidensyang mag-uugnay kay Nick Park sa mga transaksyong iyon. Dahil dito ay kinuha nila ang withdrawal slip noong araw na winidraw ang pera, pati na rin ang mga account closure form na ginamit ilang araw bago tuluyang isara ang mga bank account ng dalawang bata. Mahalagang detalye rito na si Susan lamang ang otorisadong pumirma para sa mga account ng kanyang mga anak. Kaya naman agad na ipinadala ng mga pulis ang lahat ng dokumento sa isang forensic handwriting expert upang suriin ang mga lagda. Hindi nagtagal ay lumabas din ang resulta at malinaw ang naging konklusyon ng eksperto. Lahat ng pirma sa withdrawal slip at sa mga account closure form ay peke. May isang taong ginaya ang sulat kamay ni Susan upang ma-withdraw ang bawat natitirang dolyar mula sa kanyang account at maging sa mga account ng kanyang dalawang anak. Ngunit ang tunay na malaking tagumpay ng investigasyon ay dumating sa sumunod na yugto ng pagsusuri. Ipinadala ang mga dokumento sa forensic laboratory upang malaman kung may maibabalik pang fingerprint o handwriting mula sa mga papel. Dahil ang papel ay isang porous na material, gumamit ang espesyalista ng isang chemical na tumutugon sa ganitong uri ng ibabaw upang lumitaw ang mga bakas na hindi nakikita ng karaniwang mata. Sa form na may pangalan ng 3 taong gulang na si Andrew, may lumitaw na malinaw na handprint sa ibabang bahagi ng dokumento. Batay sa pagsusuri, ito ay bakas ng kaliwang kamay. Ngunit walang kriminal na record si Demi kaya wala ring fingerprint o handprint niya sa database na maaaring ihambing dito. Ngunit ibang usapin si Nick Park. Noong mas bata pa siya ay nasangkot siya sa isang maliit na kaso ng panloloko at noong panahong iyon ay nakuha ng mga pulis ang kanyang fingerprints at handprints at nananatili ang mga record na iyon sa kanilang database. Kaya nang ihambing ang handprint na na-recover mula sa withdrawal form ni Andrew sa mga record ng pulisya, iisa ang naging resulta. Ito ay tumugma kay Nick Park. Napakalaki ng kahulugan ng ebidensyang iyon dahil ipinakita nitong ipinatong mismo ni Nick ang kanyang kamay sa dokumentong may pangalan ng sarili niyang anak. Isang batang pinaniniwala ang napatay na niya upang ma-withdraw ang huling perang nakapangalan dito. Isa itong malinaw na patunay na personal siyang lumahok sa pagsasara ng bank account ng kanyang mga anak at pinaniniwala ang nangyari ito isang araw lamang matapos silang mapatay. Mula sa puntong iyon ay nagsimula ng mabuo ang kabuang larawan ng krimen. Gayunpaman, alam ng mga pulis na hindi ang Wadigan Forest ang tunay na lugar kung saan naganap ang mga pagpatay. Kinailangan nilang patunayan kung saan talaga pinaslang si Susan at ang kanyang dalawang anak at muli nilang binalikan ang isang mahalagang bahagi ng ebidensya. Natuklasan ng mga pulis na ang mga plastic bag na ginamit sa krimen ay may mga production batch number. Sa tulong nito ay natuntun nila ang tindahang pinanggalingan ng mga bag sa Marshfield kung saan kinilala ng may-ari si Susan bilang isa sa kanyang mga regular na customer. Bagamat hindi nito natukoy kung saan pinatay ang mag-iina, ipinakita nitong ang mga plastic bag na ginamit sa krimen ay malamang namula mismo sa kanilang bahay. Samantala, sa lugar kung saan natagpuan ang dalawang maleta ay nakakita rin ang mga pulis ng matitigas na bakas ng gulong sa lupa sa tabi ng kalsada.
Ipinakita ng mga bakas na may sasakyang huminto mismo sa lugar kung saan itinapon ang mga bangkay. Unti-unti, ang mga pira-pirasong ebidensya ay nagsimulang bumuo ng malinaw na pagkakasunod-sunod ng nangyari. Ngunit nananatili pa rin ang isang tanong na patuloy na gumugulo sa mga investigador kung ano ang naging motibo ni Nick. Paano nagawing patayin ng isang ama ang sarili niyang 3 taong gulang na anak na lalaki at 2 taong gulang na anak na babae? Maging ang mga veteranong investigador ay nahirapang tanggapin ang posibilidad na iyon. Kung ang layunin lamang ni Nick ay umalis kasama si Demi, maaari naman siyang tumakas patungong South Korea nang hindi kinakailangan kitilin ang buhay ng kanyang asawa at mga anak. Maliwanag na may isang pangyayaring nagtulak sa kanya upang gawin ang napakalupit na krimeng ito. Dahil dito ay ibinuhos ng mga pulis ang kanilang investigasyon sa paghahanap ng pangyayaring nagsilbing mitsa ng lahat at kalaunan ay natagpuan nila ang sagot. Matapos ang insidenteng naging dahilan ng pagkakaospital ni Susan, sumailalim siya sa therapy mula sa isang psychologist. Hinikayat siya ng espesyalista na isipin ang kinabukasan nila ng kanyang mga anak at tinulungan siyang simulan ang proseso ng paghiling ng child support mula kay Nick. Noong kalagitnaan ng Oktubre 1996, naghanda ang Child Support Agency ng isang liham at ipinadala ito sa tirahan ni Nick sa Ashfield. Pinaniniwala ang natanggap niya ang sulat bandang 17 ng Oktubre at ayon sa mga investigador, iyon ang naging mitsa ng lahat. Nang mabasa ni Nick na formal nang humihingi si Susan ng pangmatagalang pinansyal na suporta para sa kanilang mga anak, labis umano siyang nagalit. Para sa isang taong lulong sa pagsusugal at palaging naghahanap ng pera, ang obligasyong magbigay ng sustento sa loob ng maraming taon ay maaaring itinuring niyang isang mabigat na pasanin. Kapansin-pansin ding matapos patayin ang kanyang asawa at 2 anak, ang lahat ng perang kanyang nakalap mula sa pag-withdraw ng laman ng kanilang mga bank account, pagbebenta ng mga gamit at pagsasangla ng ilang ari-arian ay umabot lamang sa humigit kumulang 2,200 Australian dollars. Kalaunan ay tumistigo si Demi na hindi pala ginamit ang perang iyon sa pagbili ng plane ticket na taliwas sa unang hinala ng mga pulis. Ayon sa kanya ay dinala ni Nick ang buong halaga sa kasino at naipatalo rin ito sa pagsusugal. Nang maging sapat na ang bigat ng mga ebidensya ay sinimula ng mga otoridad ang proseso ng pagpapabalik kay Nick Park mula South Korea patungong Australia upang humarap sa kaso. Gayunpaman, hindi naging madali ang paghahanap sa kanya. Bihira siyang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya at sa isang pagkakataon, tumawag siya sa kanilang bahay at sinabing nagtatrabaho siya sa isang English language school. Ngunit nang beripikahin ito ng mga pulis sa South Korea ay nalaman nilang matagal na pala siyang umalis doon at muling nagtago. Matapos ang mahaba at masusing paghahanap, eksaktong 1 taon at 7 buwan matapos ang araw na pinaniniwala ang pinatay ni Nick ang kanyang asawa at 2 anak, tuluyan siyang naibalik sa Australia upang harapin ang hustisya. Habang nananatiling tahimik si Nick at tumatangging makipagtulungan sa mga investigador, iba naman ang naging desisyon ni Demi na nanatili sa South Korea. Pumayag siyang sabihin sa mga pulis ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa nangyari. Ayon sa kanyang salaysay, natanggap ni Nick ang liham mula sa Child Support Agency sa kanilang apartment sa Ashfield noong 17 ng Oktubre. Pagkabasa nito ay labis umano itong nagalit. At sinabi rin ni Demi na umalis si Nick patungo sa apartment sa Eastwood at madaling araw ng 18 ng Oktubre, bandang 3:00 hanggang 4:00 ng umaga. Tumawag ito sa kanya at nagsabing naayos na ang lahat ng problema at magiging maayos na ang lahat. Sa mga sumunod na araw, kumuha si Nick ng mga dokumentong kinakailangan upang maisara ang bank account ng kanyang mga anak. At sa prosesong iyon ay naiwan ang handprint na kalaunan ay naging isa sa pinakamalagang ebidensya laban sa kanya. Pagkatapos nito ay nagrenta siya ng sasakyan at inamin ni Demi na kasama niya si Nick nang kunin nila ang inuupahang kotse. Ayon kay Demi, matapos nilang kunin ang inuupahang sasakyan ay nagtungo silang dalawa sa apartment sa Eastwood ng gabing iyon. Nanatili lamang siya sa loob ng kotse habang pumasok si Nick sa apartment at pagkaraan ng ilang sandali,
Bumalik si Nick na may dalang dalawang maleta at inilagay ang mga ito sa compartment ng sasakyan. Pagkatapos nito ay bumiyahe sila patungo sa isang lugar sa hilaga ng Sydney. Hindi na maalala ni Demi ang eksaktong lokasyon, ngunit sinabi niyang isa itong masukal na kagubatan na may daan ng lupa. Nang makarating sila roon ay itinigil ni Nick ang sasakyan. Ihinagis ang dalawang maleta sa masukal na bahagi ng kagubatan at pagkatapos ay magkasama silang bumalik sa Sydney. Inamin din ni Demi na siya ang taong nagpunta sa bangko upang mag-withdraw ng pera mula sa mga bank account. Nilinaw niyang ginawa niya lamang ang lahat ng iyon ayon sa utos ni Nick. Kapalit ng kanyang pakikipagtulungan, inalok si Demi ng immunity laban sa kasong pandaraya kung papayag siyang tumistigo laban kay Nick sa paglilitis. Subalit hindi kasama sa kasunduang iyon ang anumang garantiya na hindi siya maaaring maharap sa kaso kung sakaling may lumabas na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa mismong mga pagpatay. Dahil dito ay mas ligtas sana para kay Demi na manatili na lamang sa South Korea. Ngunit sa kabila nito, kusang loob pa rin siyang bumalik sa Australia upang humarap sa korte at tumistigo. Ang desisyon niyang bumalik ng walang pamimilit ang isa sa mga dahilan kung bakit naniwala ang mga investigador na wala siyang direktang kinalaman sa pagkamatay ni Susan at ng dalawang bata. Sa huli ay wala ring isinampang kaso laban kay Demi kaugnay ng mga pagpatay at matapos ang paglilitis ay bumalik siya upang manirahan sa South Korea. Ang testimonya ni Demi kasama ang kabuang mga circumstantial evidence na nakalap ng mga investigador ay naging sapat upang mapaniwala ang hurado na si Nick Park ang responsable sa pagkamatay ni Susan, Andrew at Amy. Matapos ang mahabang paglilitis ay dumating na rin ang hatol ng hukuman. Noong Agosto taong 2000, hinatulan si Nick Park ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum non-parole period na 11 at kalahating taon. Ayon sa itinakdang hatol, inaasahang maaari lamang siyang isaalang-alang para sa parole bandang 2028. Kalaunan ay ibinahagi ng isa sa mga pangunahing investigador na ito ang isa sa pinakamalupit at pinakamabagsik na kasong nahawakan niya sa buong panahon ng kanyang serbisyo. Nakakita na siya noon ng mga taong nabaril hanggang mamatay at ang mga biktimang nasawi matapos bugbugin, ngunit para sa kanya, ang pagpatay sa dalawang napakabatang bata kasama ang kanilang ina ay kabilang sa pinaka-kakakilakilabot na krimen na kanyang nasaksihan. Sa unang tingin, tila doon nagtapos ang kwento. Nahatulan ang salarin at nagsimula nitong pagbayaran ang kanyang ginawa sa loob ng bilangguan. Ngunit hindi pa pala iyon ang huling kabanata ng kasong ito. May isa pang bahagi ng kwento na kalaunan ay lumabas at nagdulot ng matinding lungkot sa maraming tao. Matapos lamang mapatunayang nagkasala si Nick Park, isang masakit na katotohanan ang nabunyag. Hindi pa pala naihahatid sa kanilang huling hantungan ang mga labi ni Susan at ng kanyang dalawang anak. Nanatili ang mga labi ng mag-iina sa loob ng isang karton sa morgue sa Newcastle. Hindi ito nangyari sa loob lamang ng ilang araw o ilang buwan, kundi umabot ng 11 taon na hindi sila naililibing. Walang sino mang lumutang upang asikasuhin ang libing ng mag-iina. Habang nasa kulungan na si Nick Park, tumanggi namang sagutin ng kanyang pamilya sa Sydney at ang mga kamag-anak ni Susan sa Brisbane ang gastos para sa kanilang libing. Dahil ang pinakamalapit na kamag-anak ni Susan ay nasa China, nananatiling walang naghahatid sa kanila sa huling hantungan sa loob ng maraming taon. Ngunit may isang taong tumangging hayaang tuluyan silang makalimutan, si Inspector Peter Fox, isa sa mga detective na tumulong sa paglutas ng kaso. Hanggang sa paglipas ng mga taon, hindi pa rin niya nalilimutan ang araw na natagpuan ang mga labi ni Susan at ng kanyang dalawang anak. Naglakbay pa siya sa China upang makilala ang pamilya ni Susan at matapos makita ang matinding pagdadalamhati ng mga ito. Lalo niyang naramdaman na tungkulin niyang tiyaking maibibigay sa mag-iina ang nararapat na huling pamamaalam. Noong unang bahagi ng 2007, ipinaalam kay Inspector Peter Fox na kung walang mag-aasikaso sa mga labi ng mag-iina, isa sa ilalim ang mga ito sa cremation bilang unclaimed remains at ililibing sa isang libingang walang pangalan.
Hindi niya ito matanggap kaya siya mismo ang nag-asikaso ng kanilang cremation at pansamantalang iningatan ang 3 urn sa kanyang opisina habang naghahanap ng paraan upang maibalik ang mga ito sa pamilya ni Susan sa China. Ngunit tumanggi ang pamilya ni Susan na ipadala roon ang mga abo. Dahil sa kanilang paniniwala at sa katotohanang ipinanganak sa Australia ang 2 bata, hiniling nilang doon na lamang mailibing ang mag-iina at maidaos ang isang Buddhist funeral. Noong 2009, isinagawa ang seremonya sa isang Buddhist temple malapit sa Wyong. Dumalo sina Peter Fox at ang kanyang asawa habang isinasagawa ng mga monghe ang huling ritual para kay Susan at sa kanyang 2 anak. Ayon sa isang victim support worker na naroon, lumapit ang isa sa mga monghe kay Peter Fox at sinabi rito na panahon na upang bitawan ang bigat na matagal niya ng pinasan. Nang muli siyang tanungin tungkol sa mga salitang iyon, sinabi niyang nagawa na niyang magpatuloy dahil alam niyang sa wakas ay naihatid na sa kanilang huling hantungan si Susan at ang kanyang 2 anak. Hanggang ngayon ay nananatiling isa sa mga pinakatumatak na kasong kriminal sa Australia ang kasong ito. Hindi lamang dahil sa sinapit ng mag-iina kundi dahil rin sa ipinakitang malasakit ni Inspector Peter Fox na tiniyak na hindi sila tuluyang makakalimutan. Ano ang inyong pananaw sa naging motibo ng salarin? Ano sa palagay ninyo ang ipinakita nito tungkol sa kanyang pagkatao? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod nating dokumentaryo.